Alice POV. Biglang kumubog ang aking dibdib na makita ko si Miguel na dire-diretsong pumasok sa loob ng opisina. Nakaramdam ako ng matinding takot lalo na napapansin ko ang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa mag-asawang Rojas. Ilang beses akong pumikit para pakalmahin ang aking sarili. Hindi ko dapat pairalin ang takot na nararamdaman ng puso ko. Kailangan ko maging matatag kahit para na lang sa mga anak ko. Nagmamasid sila at ayokong isipin nila na isa akong mahinang ina, na hindi ko sila kayang ipagtanggol sa ganitong klaseng sitwasyon, na hanggang ngayon patuloy pa rin akong kinakain ng takot ng nakaraan. Lalong napuno ng pangamba ang puso ko na maisip kung bakit nandito to ngayon. Sinusundan niya ba kami? Alam na ba nito ang tungkol sa aming mga anak? Alam ba nito ang tungkol sa kambal? Bigla ako nakaramdam ng agam-agam sa isiping pinamanmanan ako nito sa kanyang mga tauhan. Kailan pa niya alam ang tungkol sa anak namin? Tiyak na may laging nakabuntot sa amin dahil bigla na lang tong sumulpot sa mga ganitong pagkakataon. Imposible naman kasi na bigla na lang itong lumitaw sa harapan namin ng walang dahilan. Halos mabingi ako sa matinding kabog ng aking dibdib nang marinig ko ang mataas na tono ng boses nito habang galit na nakikipag-usap sa mag-asawang Rojas. Kita ko rin sa kanila ang matinding takot. Wala akong halos maintindihan sa kanilang mga pinag-uusapan dahil sa nararamdamang nerbiyos, pero nagulat na lang ako nang muling lumapit dito si Maine at yumakap. Parang gustong matunaw ang puso ko sa mga eksenang nasaksihan, lalo pa na makita ko sa mata ng anak kong babae ang matinding kaligayahan habang nakakapit dito. Agad naman itong binuhat ni Miguel at tinitigan. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi nito at tinalikan sa mukha ang aking anak. Mahigpit niya pa itong niyakap. Binalingan ako ng tingin ni Miguel. Nakaramdam ako ng gaan sa aking kalooban nang hindi ko na makita pa ang galit sa mga mata nito. Bagkos malamlam itong nakatitig sa akin. Wari nakikiusap. "Let's go, Alice. We need to talk." Narinig kong wika nito sabay hawak sa aking kanang kamay. Hawak naman sa kaliwa kong kamay si Alexos. Napasunod na lang ako nang marahan akong hilahin ito. Tinapunan ko pa ng tingin ng mag-asawang Rojas bago ko lumabas ng silid. Kitang-kita ang takot sa mga mata nito habang patuloy na sinasambit ang pangalan ni Miguel. Nakakaramdam ako ng takot para sa kanila. Tandang-tanda ko pa kung paano magalit ang isang Miguel San Isidro. Pagkalabas ng opisina, agad kong hinilang ang kanyang kamay na hawak pa rin ni Miguel. Nagtatanong naman ang mga mata nitong tumitig sa akin. Pagkatapos, tinignan ko si Alexus, tahimik lang na nakatingin sa ama. Si Maine naman, nakayapos pa rin dito kaya hindi ko alam ang aking gagawin. Parang biglang na blanco ang aking utak. Ano nga bang gagawin ko? Tiyak na alam na nito ang tungkol sa mga bata. May dala akong kotse. Siguro mag-usap na lang tayo sa mga susunod na araw. Kailangan ko pang bumalik ng restaurant. Wika ko dito. Nakita ko ang pagtutol sa mga mata nito. Pagkatapos ay marahan itong napabuntong hininga. "Alice, please. Gusto lang kitang makausap. Don't worry, wala akong gagawin na masama sa'yo. Gusto ko lang masolo kayo pati na rin ang mga anak natin." Bakas ang pagpapakumbaba sa boses nito habang sinasambit ang katagang iyon. "Mommy, let's go na. Gusto ko pang makasama ng matagal si Daddy. Hindi po ba nag-promise kayo sa amin na makakasama na natin si Daddy kapag nandito na siya sa Pilipinas? Eto na siya oh." Sabat naman ni Maine. Hindi pa rin inaalis ang kamay nito na nakayapo sa leeg ni Miguel. Mukhang wala akong choice kundi ang magtiwala dito. Siguro naman hindi niya nauulitin pa ang ginawa niya sa akin noon. "Don't worry. Sa dala mong sasakyan, akin ang susi. Bahala na ang mga tauhan kong mag-drive niyan. Susunod na lang sila kung saan tayo pupunta. Ipagpalagay mo ang iyong kalooban. Hindi ako gagawa ng mga bagay na labag sa iyong kalooban, Alice. Gusto lang talaga kitang makausap at makasama ang mga bata, kahit sandali lang." Wika nito sabay tingin kay Alexos na nooy napayakap naman sa akin. "Okay, fine. Pero sandali lang tayo ha? Kailangan ko pang bumalik ng restaurant?" Sagot ko na lang at binalingan si Alexos. Nakasimangot ito at mukhang hindi ito katulad ni Maine na masayang makitang ama. Nagpatiano na lang ako nang yayain kaming sumakay ng sasakyan nito. Wala na eh. Masyado nang sabik si Maine sa kanyang ama. Mas mabuti na rin to para naman makilala nila ang kanilang pinagmulan. Mabuti nga yun, para hindi na ako mahirapan pang mag-isip ng idadahilan ko sakaling magtanong ulit ito kung nasaan ang kanilang ama. "Kamusta kayo? Ang tagal nating hindi nagkita."
Wika ni Miguel na makasakay na kami na sasakyan. Nakakandong pa rin dito si Maine. Ayaw na talagang humiwalay sa ama. Paano mong nalaman ang tungkol sa mga bata? Tanong ko dito habang diretsong nakatingin sa unahan. Ayaw kong lingunin si Miguel o titigan man lamang. Hindi ko alam pero sa tuwing gagawin ko kasi ang bagay na yon, lalo ko nakakaramdam ng kaba. Siguro nga mahirap nang tanggalin sa puso ko ang trauma na iniwan ito sa buhay ko. Alam mong may paraan ako para malaman lahat, Alice? Pasensya ka na kung kailan ko lang dinalaman ng lahat, pero alam mo bang matagal na kitang pinapahanap? Akala ko talaga, tuluyan mo na akong iniwan ng gabing yon. Sagot ni Miguel, habang baka sa boses ito ang pait at matinding pagsisisi. Napayuko naman ako habang hinahaplos ang buhok ni Alexos. Hindi ko mai-imagine kung anong hirap ang pinagdaanan mo habang pinagbubuntis mo sila. Sana hindi ako nagpadalos-dalos ng desisyon. Malungkot itong wika. Sa muntikan niyang pagpatay sa akin, nagsisisi na ba talaga ito sa kanyang mga kasalanan? Kalimutan mo ng bagay na yon, Miguel. Isang mapait na nakaraan na yon at gusto ko nang kalimutan. Pasensya ka na kung ngayon lang kayo nagkita ng mga bata. Sagot ko dito. Hindi to nakaimik. Pagkatapos narinig kong marahan itong pagbuntong hininga. Hello, son? Hindi ka ba masaya na makita mo ako? Tanong naman ni Miguel habang nakatitig kay Alexos. Tangkang hahawakan ito ang bala pero umiwas ito at lalong humigpit ang pagkakayakap sa akin. Say hello to your dad, Alexos. Hindi ba't ito ang gusto ninyo ni Maine? Masuyong tanong ko kay Alexos habang hinahaplos pa ang buhok nito. Masuyo ko pang hinalikan ito sa noo. Tumitig naman kay Miguel. Pagkatapos nagulat ako nang bigla itong naluha. Pagkatapos muling binilik ang tingin sa akin. I'm afraid, Mom. Baka saktan ka na naman niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sasagot na iyon ni Alexos. Hindi ko alam ang ibig nitong sabihin, pero alam kong may malalim na kahulugan ang salitang binigkas nito. Wala sa sariling napatingin ako kay Miguel na naoy lumamlam ang mga matang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Alexos. Alam ko po kung sino may gawa ng mga scars mo sa likod, Mommy. Narinig ko po minsan nung nag-uusap kayo ni Tita Alicia. Mahinang wika ni Alexos habang nag-uumpisang umiyak. Gulat namang niyakap ko ito na mahigpit. Alexos, baby, no. Kung ano man ang narinig mo sa amin ng Tita Alicia, biruan lang yun. Alam mo namang nagbibiruan kami palagi, hindi ba? Jolly lang talaga si Tita Alicia kaya ganun. Pautal-utal na sagot ko sa anak ko. Umiling naman ito. No, Mommy. Alam ko ang totoo. Kaya nga lagi kang may mga bad dreams, diba? Kaya nga hindi ka pa pwedeng mag-sleep mag-isa. Sagot naman ni Alexos na parang karayom na tumusok sa puso ko. Sobrang sakit na habang nilalaman pala ako ng takot, may mga inosenteng mata pa lang nakamasid sa akin. Kaya bumitaw ka sa kanya, Maine? Bad siya! Bad siya! Sinasaktan niya si Mommy noon. Ayoko sa kanya. Nagwawalang wika ni Alexos habang ramdam ko ang panginginig nito. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sobra ako nagulat sa lahat ng mga narinig ko kay Alexos ngayon. Alexos, hey baby, listen to me. Please wag naman ganito. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang daddy mo. Ninyo ni Maine. Kung ano man ang nangyari noon, tiyak na pinagsisihan niya na. I mean, labas na kayo doon. Ang importante sa ngayon, nandito na siya. Gusto niya kayong makasama. Masuyo kong wika kay Alexos. Umiling naman ito. Lalong humigpit ang yakap sa akin habang umiiyak sa dibdib ko. I hate him, Mommy. Ayoko sa kanya. Sagot nito. Agad naman akong naluha. Pagkatapos wala sa sariling sinulipan ko si Miguel. Kita sa itsura nito ang sakit habang nakatitig kay Alexos. Hindi marahan ito inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ng bata. Kabaliktaran sa reaksyon ni Maine. Alexos, stop na. Diba sabi mo gusto mo rin makilala si Daddy? Bakit ayaw mo siyang i-hug? Mabait naman siya eh. Gusto ko si Daddy. Ayoko nang tinutok sa tayo ng mga classmates natin dahil wala siya. Sabat naman ni Maine. Nahiiyak na rin ito. Kung gusto mo siya, di dyan ka na sa kanya. Basta kay Mommy lang ako. Ayoko sa kanya kasi bad siya. Sagot naman ni Alexos habang patuloy sa pag-iyak. Inalo-alo ko naman to at pilit na pinapatahan. Tahimik naman si Miguel habang nakatitig lang sa amin. Alam ko, kahit gaano pa kaitim ang body nito, nasasaktan nito, lalo na sa naging reaksyon ni Alexos. Anong magagawa ko? Aksidente pala nitong naririnig ang pag-uusap namin ni Alicia.
Nakamasid pala ito sa akin tuwing binabangungot ako. Hindi. Ayoko. Gusto ko kasama si mommy at daddy. Umiiyak namang sagot ni Maine. Nag-uumpisa na rin tong mag-tantrums. Of course, baby. Nandito lang kami ni mommy mo. Huwag kang mag-alala, hindi mawawala si mommy sa tabi mo. Masuyong sagot naman ni Miguel kay Maine. Bahagya itong kumalma na siyang labis kong pinagpasalamat. Tumingin pa ito sa kapatid ng masama. Di naman nagtagal ang aming biyahe. Napansin ko, pumasok kami sa isang malawak na bakuran. Masyadong mataas ang bakod kaya hindi makikita kung ano ang meron sa labas. Hindi ko alam kung anong lugar ito, pero hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon na magtanong. Siguro naman tuto pa rin itong pangako na hindi gagawa ng kahit anong hakbang na makakasama sa akin. Sa mga anak niya. We're here! Let's go, kids! Sana magustuhan ninyong lugar na to. Wika ni Miguel habang nakahinto na ang sasakyan. Pinipilit itong pasiglahin ng boses. Agad ko namang nilibot ang paningin sa buong paligid. Napakaganda ng lugar. Mas maganda pa ito kaysa mansyon na tinitirhan namin nung mag-asawa pa kami. Napabuntong hininga ko bago sinanyasan si Alexos na bumaba na muna kami. Mabuti na lang kumalma na ito. Marahil hindi na nito natagalan pa ang nang-aasar na tingin ng kapatid. Wow! Ito po ba ang house ninyo, Daddy? Grabe ang laki pala at saka ang ganda. Humahangang wika ni Maine habang iniikot ang paningin sa paligid. Kabaliktaran sa seryosong si Alexos. Hindi naman. Mas maganda pang bahay natin kaysa dito. Malaki ang house niyan, mukha namang boring. Tsaka baka maraming monsters dito, no? Nakalabing sagot ni Alexos. Miguel's POV. Parang sinusuntok ako ng maraming beses habang nakikita ko, umiiyak ang isa ko pang anak na si Alexos. Hindi ako makapaniwala na ito ang kanyang magiging reaksyon. Malaking kabaliktaran sa naging reaksyon ni Maine. Parang gusto kong umiyak nang marinig ko ang mga katagang binibigkas nito. Lalo pa nang banggitin nito ang mga scars ni Alice sa likod. Alam ko kung saan galing ang peklat. Na yon, mula sa latigong inihataw ko kay Alice noon. Kung ganon hanggang ngayon, nakamarka pa rin sa likod niya ang lahat na nagawa kong kalupitan sa kanya noon. Parang gusto kong sabunutan ng aking sarili, kaya lang nakakandong sa akin si Maine. Sobrang sama na nagawa ko sa kanya. Nakita ko kung paano inaalo ni Alice si Alexos para lang tumigil na sa kakaiyak. Hindi pa rin to bumibitaw sa ina, ni ayaw nga ako nitong tingnan. Siguro demonyo nga talaga ako sa paningin nito. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Hindi ako po pwedeng tumakas sa ganitong sitwasyon. Alam ko, mahihirapan akong makuhang muli ang tiwala ni Alice, pero gagawin kong lahat para maging akin ulit ito. Ipapakita ko sa mga anak namin, lalo na kay Alexos, na isa akong mabuting ama, na nagbago na ako. Poprotektahan ko sila sa lahat ng bagay. Itataya kong aking buhay, mapalaki lamang sila ng maayos. Hindi na ako makakapayag pa na muli silang mawalay sa akin. Kay tagal na panahon akong nagtiis, matagal kong hinanap si Alice. Alice POV. Alice, ikaw ba yan? Naku, buti naman at dumalaw ka dito sa mansyon. Bahagya akong natigilan ng marinig ko ang isang pamilyar na boses. Agad kong nilingon at laking tuwa ko na makita ko si Nanay Hilda. Nay, kamusta po? Masaya kong wika sa bayakap dito. Kahit papaano gumaan ang aking kalooban sa isiping nandito si Nanay Hilda. Iginala kong aking paningin sa paligid. Napakaganda ng lugar. Maaliwalas at ibang-iba sa mansyon na tinirhan namin noon. Sobrang yaman nga ni Miguel. Walang imposible dito kapag pera na pag-uusapan. Diyos ko, ito na ba ang mga bata? Kay gagandang mga bata? Naku, naalala ko tuloy ang itsura ni Miguel ng bata pa. Kamukhang kamukha ng mga anak ninyo, Alice. Masayang wika ni Nanay Hilda at nilapitan pa nito si Maine at Alexos na nooy nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin. Sandali naman kaming iniwan ni Miguel dahil narinig kong may tumatawag dito kanina. Maine, Alexos, say hello to Nanay Hilda. Wika ko sa dalawa kong anak. Agad namang lumapit ang magkapatid at nagmano kay Nanay Hilda. Kaawaan kayo ng Diyos. Kamusta ka na, Alice? Salamat naman at dumalaw ka dito sa mansyon. Teka, dito na ba kayo titira? Excited pang tanong ni Nanay Hilda. Nagulat naman ako at wala sa sariling napailing. Hindi ho, Nay. Gusto lang ho ni Miguel na magkausap kami at gusto rin daw ng mga bata niya makasama. Sagot ko dito. Ganun ba? Naku, nasa na ba yun?
Teka, pumasok muna kayo sa loob ng bahay. Ipaghahanda ko kayo ng merienda. Ano ba ang gusto ninyong kainin? Excited na tanong ni Nanay Hilda. Dito na lang po kami, Nay. Hindi rin po kami magtatagal. Aalis din po kami kaagad pagkatapos namin mag-usap ni Miguel. Sagot ko. Nay, pwede po bang asikasuin mo muna mga bata? Gusto lang makausap ng sarilinan si Alice. Napapitlag ako nang marinig ko. Ang boses ni Miguel na biglang nagsalita sa aking likuran. Ha? Sige. Mga bata, sumama muna kayo sa akin. Kukuha tayo ng pwede niyong makain. Wika ni Nanay Hilda sa aking mga anak. Walang pag-aatubili, humawak sa kamay ni Nanay Hilda si Maine, samantalang tumingin naman sa akin si Alexos. Baka sa mata nito ang hindi pagsang-ayon. Gusto ko ice cream, wika ni Maine. Napailing naman ako sa isipin. Ang bilis talaga ni Maine na makipagpalagay ng loob sa ibang tao. Marami sa kusina, iha. Halina kayo, sumama muna kayong dalawa sa akin para makapag-usap si mommy at daddy ninyo. Paggayaya ni Nanay Hilda. Hindi. Ayoko. Dito lang ako. Baka mamaya, sakta ng monster na yan si mommy. Sagot naman ni Alexos. Nagulat kaming lahat. Agad ako napatingin kay Miguel at kitang-kita ko sa mata nito na nasaktan to sa sinabi ng anak ko. Napatakip naman ng bibig si Nanay Hilda. Hindi marahil inaasahan ng mga to ang mga sinabi ni Alexos. Alexos? Bad yan ha? Diba sabi ko sa'yo, huwag ka magsasalita ng bad sa kapwa mo, lalo na sa daddy mo. Saway ko kay Alexos at tinawakan to sa balikat. Tinitigan ko pa ito sa mata. Naluha naman ito. Sorry mommy, pero ayaw po kitang iiwan sa kanya. Sagot ni Alexos sa akin. Napabuntong hininga naman ako at pilit na ngumiti dito. Don't worry Alexos, I'm okay. Mag-uusap lang kami. Sagot ko dito. Tumitig muna ako dito bago ako sumulyap kay Miguel. Pagkatapos ay bahagya itong tumango. Ngumiti naman ako, tinilikan pa ito sa pisngi bago sumama kina Nanay Hilda at Maine. Malalim akong bumuntong hininga at tinarap si Miguel. Akmang hahawakan ako nito sa kamay pero umatras ako. Nakita ko ang pagguhit ng sakit sa mata nito pero hindi ko na pinansin. I am sorry Alice. Paunang wika nito at sinabayan pa ng paglamlam ng mga mata. Tinalikuran ko ito at humakbang patungo sa isang mamahaling halaman na nakatanim dito sa garden. Nangyari ng lahat, Miguel. Hindi na may babalik ng sorry ang lahat ng trauma na naranasan ko noon. Malungkot kong sagot dito. Once and for all, gusto ko nang palayain ang aking sarili. Gusto kong sabihin dito kung anong nararamdaman ko. Gusto ko iparamdam dito ang sakit na matagal nang kinikimkim ng puso ko sa matagal ng panahon. Pagod na ako magtago. Gusto ko nang maging malaya. Makapunta sa mga lugar na hindi kakaba-kaba. Baka bigla mo magkasalubong isang Miguel San Isidro. I know, ang tanga ko. At paulit-ulit kong pagsisisihan ang mga nagawa ko sa iyo, Alice. Ibibigay ko sa iyo ang sarili kong buhay basta mapatawad mo lamang ako. Alam ko hindi mabubura ng sorry lahat ng mga tangahan na nagawa ko noon, Alice. Pero pinapangako ko babawi ako sa inyo. Madamdamin itong wika. Nagulat naman ako dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpakumbaba si Miguel. Hindi ako nakaimik. Alam mo bang halos mabaliw ako nang malaman kong wala ka naman talagang nagawang kasalanan sa akin? Alam mo bang halos patayin ko na lahat na naging salarin sa mga pangyayari noon? Pero na-realize ko na hindi nagtatapos sa kamatayan lahat ng mga atraso nila sa akin. Si Maxie, ang best friend ko na akala ko karamay ko sa lahat ng bagay. Tinraidor niya ako. Pinaniwala niya ako sa isang malaking kasinungalingan. Pinaniwala niya ako na isa akong baog. Kaya nang sinabi mo sa aking buntis ka, nagdilim ang paningin ko. Nawala ako sa aking sarili kaya naman halos mapatay kita. Pero alam mo ba kung anong ginawa ko sa kanya? Pinahirapan ko sila, Alice. Pinaranas ko sa kanila lahat ng sakit at pait na naranasan mo noon sa mga kamay ko. Sinigurado ko na pagdurusahan niya habang buhay lahat ng mga kasalanang nagawa niya sa akin, sa atin. Agad tumulong luha ko na sabihin niya ang bagay na yon. Pero sa kabilang banda, umusbong naman ang pag-aalala sa puso ko. Ano ang ginawa nito kay Maxie? Nasaan na to ngayon? Ginawa niya rin ba ang ginawa niya sa akin noon? Pinatay niya rin ba si Maxie? Pasimple kong pinahid ang luha sa aking mga mata at humarap dito. Akala ko hindi na ako makakabangon pa. Parang gusto ko na lang ding mamatay sa mga pagkakataong yon, Alice.
Parang gusto ka na lang ding sundan ka sa hukay. Alam mo bang ipinagluksa kita ng todo? Salamat at di nakatiis si Lucas. Salamat dahil kahit papaano, nagawa ka niyang iligtas mula sa aking kalupitan. Akala ko talaga napatay kita. Sorry, Alice. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Umiiyak na wika pa nito sa akin. Agad na tumulong luha sa aking mga mata. Hindi ko akalain na maririnig ko pa ang katagang ito sa labi ni Miguel. Sa labi ng dati kong asawa at muntik ng kumitil sa buhay at ng mga anak namin. Nasaan na siya ngayon? Si Maxie? Nasaan ang best friend mo, Miguel? Tanong ko dito. Huwag mo na siyang hanapin pa. Dahil kahit ako, hindi ko na alam kung nasaan na siya. Hindi ko alam kung saan siya dinala ng ginawa kong pagpaparusa sa kanya. Seryosong wika nito. Natigilan naman ako. Namayani ang ilang segundong katahimikan sa aming dalawa. Kapag Juan, malalim akong napabuntong hininga. Anong plano mo ngayon? Sa mga bata? Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang karapatan mo sa mga bata. Malaya mo silang makikita at makakasama. Gusto ko rin na lumaking may nakikilalang ama sina Alexis at Maine. Kaya nga kahit takot akong bumalik dito sa Pilipinas, pinilit kong lakasan ang kalooban ko. Pasensya ka na kay Alexis. Sooner or later matatanggap ka rin niya. Wika ako dito habang nakatingin sa malayo. Hanggat hindi ko pa rin kayang titigan ng matagal si Miguel. Salamat, Alice. Maraming salamat dahil sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo, eto ka pa rin. Wala kang planong tuluyang ilayo sa akin ng ating mga anak. Maraming salamat sa lahat, Alice. Sagot nito. Pinilit ko namang ngumiti. Gustuhin ko bang ilayo sa'yo mga bata? Wala din naman akong magagawa eh. Lalo na ngayon, alam mo na pala ang totoo tungkol sa kanila. Sa palagay mo bata, tahimik ka lang kapag malaman mong may anak ka sa akin? Alam mong ipaglalaban mo rin ang karapatan mo sa kanila, Miguel. Ayoko nang pahirapan pang sitwasyon. Ayoko na rin pahirapan pa ang mga bata. Nag-uumpisa na silang magtanong sa akin kung sinong kanilang ama. Ayoko maging unfair sa iyo at sa kanila. Wika ko habang pinipilit na wag maiyak, habang sinasabi ang katagang iyon. Dito nakaimik at tinitigan lamang ako. Oo, sobrang sakit ng ginawa mo sa akin, Miguel. Hindi ko rin ma-imagine kung paano ko nakayanan ang lahat. Akala ko rin mamamatay na ako ng gabing yon. Pero salamat dahil may taong tumulong sa akin. May mga taong ipinaglaban ako kay kamatayan. Gustuhin ko mang magtago sa iyo pero pagod na ako. Gusto ko nang matanggal lahat ng sakit na nasa kalooban ko. Please, hayaan mo ako mabuhay ng tahimik. Palayain mo na ako mula sa masakit na kahapon. Hayaan mo akong harapin ang buhay na malayo sa anino mo, Miguel. Yan lang ang pakiusap ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hahayaan kitang makasama mo ang mga anak natin. Pwede mo silang makuha at makita kapag gusto mo. Mahaba kong wika dito. Di ko na rin mapigilan pang maiyak. Napatiimbagang naman to at tinitigan ako. Kung anong gusto mo, ibibigay ko, Alice. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko hindi na mauulit pa ang nangyari noon. Wala kang dapat ikatakot sa akin, Alice. Pinagsisisihan ko ang lahat at maraming salamat sa lahat ng pangunawa mo. Sagot nito sa akin. Tipid naman akong ngumiti. Pagkatapos inilahad ko ang kanang kamay ko dito. So, friends? Pilit ang ngiting tanong ko dito. Tinignan naman itong nakalahad kong kamay at saka inabot. Friends? Mahinang wika nito kasabay ng pagpisil sa palad ko. Nakahinga ako ng malalim. Kapag Juan tumalikod to at naglakad ng ilang steps. Pagkatapos muli itong humarap sa akin at nagsalita. Pwede ba akong makiusap sa'yo, Alice? Look, alam ko wala akong karapatan na humiling sa'yo ng kahit na anong bagay. Pero please, sana pagbigyan mo ako. Pwede bang dito na lang kayo tumira ng mga bata? Tanong nito. Nagulat naman ako. Ilang sandali akong di nakaimik pagkatapos ay inilibot kong aking paningin sa buong paligid. Kung ibang babae sigurong aalokin nito ng ganito, baka maglulundag na sa tuwa. Pero ako, hindi pwede. Wala na akong balak pang muling mahulog kay Miguel. Isa pa may fiancé na ito at ayoko na makigulo pa sa relasyon nila. I'm sorry, Miguel. Masaya na kami sa bahay kung saan man kami nakatira ngayon. Alam ko gusto mong bumawi para sa mga bata pero pasensya ka na. Mas panatig ang aking kalooban sa lugar kung saan man kami nakatira ngayon. Pwede mo namang dalhin ng mga bata dito kapag gusto mo. Sinasabi ko na hindi kita tatanggalan ng karapatan sa kanila. Malaya mo silang makakasama sa lahat ng gusto mo. Pero sana mangako ka sa akin na aalagaan mo rin sila. Huwag kang gumawa ng hakbang na makakasakit sa amin ng mga bata. Seryoso kong wika dito.
Nakita ko naman ang paglungkot ng mga mata nito. Pagkatapos inilibot ang tingin sa paligid. Umiling-iling pa. Hindi mo ba nagustuhan ang pagkakagawa ng mansyon? Gusto mo ba magpagawa pa ulit ako ng bago? Sabihin mo lang kung hindi mo gusto ang design. Bukas na bukas din kakausapin ko mga engineers at architect na mag-design ng panibago. Sagot nito. Nakakunot ako ng noo. Hindi. Hindi sa ganon. Actually, ang ganda nga pero hindi na kasi pwedeng bumalik tayo sa dati, Miguel. Hindi na po pwedeng, hindi na pwedeng magsama pa tayo. Diretsahan kong sagot dito. Agad naman nagsalubong ang kilay nito at tinitigan ako. Bahagya ako nakaramdam ng pagkailang. Look, I'm sorry, Miguel. May kanya-kanya na tayong buhay. Sooner or later, magkakaroon ka ng sarili mong pamilya na po pwede mong itira sa bahay na to. Hindi kami po pwede ng mga bata dito. Maayos naman ang tinitirhan namin ngayon. Hindi nga lang ganito kaganda pero masaya naman kami. Sagot ko dito. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito at tumingin sa malayo. Ipinagawa kong mansyon na to para sa'yo, Alice. Wala akong balak magdala ng kahit sino sa bahay na to kundi ikaw lang. Kaya sana pumayag ka na. Huwag kang mag-alala. Ililipat ko ang pangalan ng mansyon na ito sa'yo bukas na bukas din. Isipin mo na lang na isa tong regalo mula sa akin. Pasasalamat na rin dahil tinupad mong matagal ko ng pangarap ang magkaroon ng sariling anak. Sagot nito. Lalo naman akong nakaramdam ng pagkailang. Sorry, Miguel. Alam kong maganda ang hangarin mo para sa mga bata, pero hindi ko matatanggap ang mansyon na to. Masaya at kontento na kami sa kung anumang bagay na meron kami ngayon. Seryoso kong sagot dito. Malungkot naman tong tumanaw sa kawalan. Pagkatapos narinig kong marahas itong pagbuntong hininga. I understand. Sige, kung yun ang gusto mo, wala akong magagawa. Malungkot itong sagot. Para naman akong nabunutan ng tinik sa lalamunan sa ginawang pagpayag nito. Gumaan din ang aking pakiramdam. Pakiramdam ko nalagpasan ko na ang bangungot ng nakaraan ko. Sa wakas, nagkapaliwanagan na kami ni Miguel. Magiging malaya na ako mula sa mapait na nakaraan. Makakagalaw na ako ng maayos na walang iniisip na baka may isang Miguel na nagtatangka sa buhay ko. Panghahawakan ko ang binitawan itong salita ngayon. Puntahan na natin ang mga bata. Gusto ko kasing makuha ang loob ni Alexus. Maya-maya wika nito. Agad naman akong tumango at inintay itong mauna na sa paglalakad. Let's go! Susunod na lamang ako dito. Napailing pa to bago na una nang maglakad sa akin. Dilala niya ako sa isang malawak na kitchen ng mansyon at nakita ko mga anak namin. Masayang kumakain ng pancake. Mommy, look ko! Ang galing pala ni Nanay Hilda gumawa ng pancake. Super yummy and I love it! Masayang wika ni May nang makita kaming paparating. Seryoso namang tumingin sa amin sa Alexos at muli nitong ibinalik ang atensyon sa pagkain. Naging maayos naman ang mga sandaling kasama namin si Miguel sa mansyon. Nakita ko naman ang unti-unting pagkahulog ng loob ni Alexos sa kanyang ama na labis kong ipinagpapasalamat. Ayoko kasi na makita tong kinamumuhian ng sariling ama. Ayokong lumaki ito na may galit sa puso. Marahil napansin ito na maayos naman ang pakikitungo ni Miguel sa akin sa buong oras na magkasama kami sa mansyon. Pero hindi ibig sabihin na po pwede na ulit kami magsama tulad ng dati. Iba na kasi ang noon at ngayon. Marami nang nagbago sa aming buhay mag-asawa. Hihintayin ko na lang ang divorce paper na ibibigay nito sa akin dahil alam kong malapit atong ikasal kay Corina. Tanggap ko naman na hindi talaga kami para sa isa't isa. Masyado nang maraming nangyari sa aming buhay at hindi ko na rin talaga nakikita pang aking sarili na kasama ito sa isang bubong. Siguro natakot na rin ang aking puso na muling umibig at magtiwala dito. Tama na nagkaroon kami ng anak. Hindi na magkakaroon pa ng panibagong masayang kabanata ang kasal namin. I think we need to go home na. Maaga pang papasok sa school ang mga bata bukas at ayaw kong mapuyat sila. Maya-maya wika ko kay Miguel. Natigilan naman to at napabuntong hininga. Nandito kami ngayon sa loob ng entertainment room ng mansyon. Dito kami dinala ni Miguel kanina pagkatapos kaming kumain ng inihanda ni Nanay Hilda. Masaya ang mga bata sa kanilang pinapanood, pero nang sipatin ko ang suot kong relo, halos alas 7 na pala ng gabi. Tiyak na nag-aalala na sa amin si Mama Charis. Nakalimutan ko rin tong tawagin kanina. Ihahatid ko na kayo, wika nito. Agad naman akong umiling. Kaya ko na, Miguel. Huwag ka nang mag-abala pa. Kaya ko naman mag-drive pa uwi Sagot ko dito. Please, Alice, hayaan mo ko. Sagot ito sa akin habang nakikiusap ang mga mata.
Tumango naman ako at muling binalingan ng mga bata. Kids, let's go na. Tiyak hinihintay na tayo ni Lola. Wika ko sa mga ito. Agad naman tumayo si Alexos at lumapit sa akin. Si May naman hindi pa rin natinag sa pagkakaupo. Akmang tatayo na ako nang biglang nagsalita si Miguel. Who is she? Tanong nito sa seryosong boses. Naguluhan naman ako. What do you mean? Tanong ko. I mean, sinong Lola? Sorry yung pagkakaalam ko kasi. Lumaki ka sa bahay ampunan kaya nagtaka ko kung sinong lolong tinutukoy mo. Sagot nito. Ah, si Mama Charisse Toralba. Siya ang gumamot sa akin at nagdiklas ng buhay ko. Kinupkup niya ako nang malaman niya na wala ako ibang mapupuntahan. Isa siyang doktor kaya't sa bahay ko lang din ipinanganak ang kambal. Bali wala akong sagot dito. Pagkatapos muli kong itinoon ng pansin kay Maine na noon ay wala pa yatang balak na tumayo. Maine, let's go na baby. Tiyak na nag-aalala na sa atin si Lola. Muling tawag ko dito. Nakanguso tong tumayo at lumapit sa akin. I want to stay here, mommy. Super ganda po kasi and I really love it. Maarteng wika nito. Hindi ako sumagot at naglakad na palabas ng entertainment room. Nakasunod naman sa akin ang dalawang bata at si Miguel. Hayaan mo na mga bodyguard ko mag-drive ng kotse mo. Papunta sa bahay na tinuturayan ninyo, Alice. Dito na kayo sumakay sa kotse ko at ihahatid ko kayo. Nakikiusap namang wika ni Miguel. Tiningnan ko ang aking mga anak at tumango. Di na ako nagtaka pa kung bakit alam ni Miguel ang bahay kung saan kami nakatira. Sa lawak ng koneksyon nito, tiyak na walang kahirap-hirap dito na alamin lahat ng detalye tungkol sa naging buhay ko at ng mga anak namin. Siya nga pala, pwede bang ako nang bahalang maghatid sa school sa kanila bukas? Tanong ni Miguel sa akin. Hindi ako nakaimik. Sorry, gusto ko kasing umpisahan na para makabawi sa anak natin. Yun ay kung pwede lang naman. Wika nito. Pilit naman akong ngumiti at tumango. Sige, kung hindi naman nakakaabala sa'yo, walang problema. So nasabi ko na pwede mo silang bisitahin sa lahat ng oras na gusto mo, Miguel. Sagot ko dito. Matamis naman tong ngumiti sa akin. Thank you, Alice. Hindi ka pa rin nagbabago sa kabila ng lahat. Sagot nito sa akin at muling itinutok ang mga mata sa daan. Ito ang nag-drive ng kotse habang nakasunod sa amin ang mga sasakyan ng mga bodyguard nito. Isa sa mga bodyguard nito ang may dala ng aking sasakyan. Hindi na ako sumagot at tinuon kong aking atensyon sa aming dinaraanan. Ano ang gagawin ni Miguel ngayong may galit sa kanya ang anak na si Alexos? Magawa kaya niyang makuha ang loob ng isa sa kambal niya? At ano ang revelasyong malalaman ni Miguel na gugulantang sa pagkatao niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.